Siyempre, kailangan yung doktor na kukuhanin mo, may puso din talaga sa mission. Ay, nakatutubo. Sa Saan? anggat, sa Ay, pinag-anakan. mga magat. Yes, mga dumagat na tao. Ang kasama ko nun is mga Japanese. Naniniwala ako, binigay yan ng Panginoon sa puso mismo ni Ate. It's between the Lord and her. Hello guys, Hello, everybody. Hi guys! and welcome to the After Sunday podcast. Anong meron ngayon, Pas? Yeah. Oh yeah, sino yung nasa gitna natin? Parang may dumagdag sa atin ngayon na. Well, alam nyo ba guys, before natin siya introduce, Yes. Temple of God has been doing missions recently. yeah. And we thank the Lord because He connected us to one of the members of the church Yes. who actually had a history of doing missions. Mga Missions. medical missions. Way before. Yeah, way Long before. pa. before na Long makakilala siya before. Bago pa kami ipanganak. Oh, ganun talaga. Actually, ganun katagal. Diba? Ganun ba? Tanong natin Ano, mamaya. 90s? Yeah. Joke lang. And Grabe kayo. today, she's with us right now. She actually owns, currently, 2 pharmacies. And she's been doing that for the past 10 years of her life. So, pakilala na natin. Without further ado, Yes, huwag na natin patagalin. We have here Ate Rio. Yes, welcome, Ate Rio. Welcome, Ate Rio. Thank Kamusta? you. It's an So, honor to be with you. kamusta Yeah. ka, te? eto, maganda. maganda. Maganda yung una Gandang nating ganda, guest. gandang-ganda. Alam niyo ako nandito kayo ngayon, makita niyo yung setup ng Sunday Sir. Talaga, dito pa nag-cell group pa yung mga nanay doon sa gilid. Yeah. So, And si Ate Rio, kakatapos lang na ng cell group. Yes, Yes. ayan. From Kinuha na namin siya agad. So Ate Rio, kamusta ka naman? Bilang House ano, life? house update ayan. lang. Kamusta Sa lang? business, ayan, focus ngayon para medyo masasabi nating makabawi ulit from the past mga failures, ayan, mga wrong Yeah. decisions. Pero as nasa church, ayan, going strong yung relationship na meron tayo sa Lord. Yeah. So si Ate Rio, she's one of the members natin na may business. And we're glad because kami rin nawi-witness namin yung mga struggles. Tulad nga sabi niyan, yet nandito po siya. Oh, introduction pa lang, di ba? Yeah. Nagpapaiyak ka Medyo naman. nagbigay na ng glimpse of ano si Ate Rio about the failures and the struggles. Napunta na agad ganyan. tayo sa failures, But no? Oo Later nga. pa yan, Ate Rio. So the Yeah. first question, Hindi lang naman sa business may struggles eh. Mhm. Ano lang, talagang nangyari lang kay Ate Rio na, alam mo yun. oo naman. Lahat pwede And niya, hindi we- lahat pwede nating pag-usapan kasi na-experience niya yung business, na-experience niya yun sa personal life niya, sa love Yeah. life niya. Tsaka na-witness natin sa lahat, yung lahat. sa lahat. So, di ba, pwede natin yun pag-usapan. Pero speaking of, sabi ni Pastor Jerome kanina, Terio, you've been doing missions for quite some time now. No? Yes. 10 years. 10 years. Ano yun? 2016 challenge yun, di ba? Oo nga. Oo. no? 2016 Oo. challenge. So, Terio, paano ka nagsimula sa mga medical missions, Yeah. sa mga feeding, sa mga ganun? Okay. So let's start Bali- with that. Oo. Bali nung actually hindi lang 10 years eh. Parang way back then na hindi pa ako pharmacist. Sumasali na ako sa mga So, mga nagme-medical. 1980s. mga Nag-compute ng edad. Nung mga around 20s ako, ayan. Mm. Sumasali ako sa mga medical at saka dental mission. And then sabi ko, ay ang galing naman ng nagpapa-medical missions. Sinasabitan ng parang ribbon, gano'n. Tapos inuwi ko pa yon. Sabi ko, wow, sikat pala kapag nagme-medical at saka dental mission. Tapos sabi ko, one day gusto ko magkaroon din ako ng gano'n. Kasi gusto kong sumikat. Bilang, ayun, gano'n. I see. So wala ka pang pharmacy noon. Kung Yes, baga wala nag-aaral ka pa. Oo, parang gano'n. You've been Nag-start siya sa joining ganun. mga mission na. Way back, parang mga kabataan pa lang talaga namin. So, Ayun. ibig sabihin, talagang mula noon, nasa puso mo na yung, Oo, yung mission. nasa puso na natin. Aside dun sa parang gusto mong ma-praise ng mga tao, makilala na parang, oo. And wala akong idea kung paano siya piniprepare. Wala rin akong idea kung gaano kalaki yung gastos and all. Parang ang alam ko lang, parang gusto ko lang, Gusto mo lang simulan din, Oo, Rio. yun. Tsaka kasi gusto mo din talaga, no? tsaka parang impossible na magawa ko talaga. Impossible. So yung missions, kumbaga sa'yo, nagsimula siya sa something na parang makamundong alam mo yun, yung parang, Yes. yung sobrang, Oo. yung once ng, alam mo yun, yung gusto ng May sarili natin. fame. Oo, yung fame. di ba? Oo, kasi Fame. It's alam mo more on ba, fame. yeah, there's something in us na kapag tayo nagbibigay,
parang na-elevate natin yung sarili natin eh. Right? Gusto natin Nape-pleasure din tayo na ay nakakapagbigay ako, no? Without thinking na tayo pala yung nape-praise natin kasi yung sarili natin. Oo. But before that, na alam naman natin na kilala mo talaga ang Lord and nagbago ang lahat. Pero can you share with us yung first Mission niya. yeah, na ikaw na mismo yung nag-handle. Yes. So, nag-start yung medical dental mission ko way back 2017. So, 2 years ago, hindi, I mean 2 years na naitayo ko yung business ko, yung Rio Pharmacy, ayan. So, with that, 2017, parang 100 yung kinater ko na mga Ang dami agad. First mission, tas 100 agad. So, Oh. anong mission po yan, Ate Rhea? medical at saka dental mission, sabay. Ayan. Para makilala yung butika ko, para, Oh, I ayan, see. para makapagbigay ng mga libreng gamot. Parang makapagbigay. kumbaga siya, promotion. Yeah, Yes, so oh, it's basically more that's the on, purpose. yun lang No, talaga. Oh. Para Kasi- lang, tama naman. And Marketing actually, yun eh. kulay orange din yung damit ko nung first, medical Full circle. mission ko. Grabe, no? Which is, Uy, ang parang- galing! Ayan, di ba? Hindi naman talaga ako nag-orange madalas, di ba? Oo. Pero, wow. Talagang si Lord yung nagbigay ng time na ma-share Ngayon, ngayon. yeah. Full circle moment, And then, naalala ko, yung mga sa barangay namin, full support naman sila sa So, yung first mission mo, saan siya ginanap? sa butika ko mismo, sa harap Dito? ng butika ko. Ah, Yan, San sa Jose San na. Jose del Monte. Yung first branch ko. And naalala ko, tuwing Holy Week, yun ginaganap. So parang, as hindi pa ako Christian noon, parang penitensya kung tawagin ko gets. yun. Oo. Oo, yun. Parang good deeds na magagawa Yan, mo. Good Yeah. deeds. It's more on good deeds talaga. Gets. And then, ayun, para ma-promote yung butika and makilala din ako bilang owner ng butika na talagang sasabihin ko na parang eto ako, very generous. Yun lang yun. Parang masyado akong self-centered kung paano ako gusto makilala ng ibang tao. Nagsimula alam mo yun, yung Lord talaga, kahit gaano pa kamali yung puso mo sa simula, darating at darating yung time na itatama niya yan. Di ba? Amen. Halimbawa, sa sitwasyon niya noon, parang nagsimula lang siya for the sake na ma-promote yung butika niya, makilala siya. Pero ngayon, hindi na siya yung naitataas eh. Kumbaga, may purpose talaga yung Panginoon. Nung time na yun, yung first mission mo, ano yung mga ni-ready mo nung time na yun? Since first time niya yun. Feeding ba yun? diba? O dental, medical? Medical, Dental. dental. Medical, dental talaga. Una, Paano yun, te, nagkasya? Ano yun? Isang Sa high- bagsakan? Isang daan? Oo. Ano yung mga naging Oo. preparations Sabay-sabay. niya, 100 diba? sa medical, then 100 sa dental. Mm. Yung nakapila dun sa harapan ng butika ko talaga. And then parang almost half nung kalsada, sarado. Oh, para dun sa mission. Yes, para medical lang mo. sa mission na yun. Okay, speaking, nabanggit ni Pastor Akling, sige, tanongin natin, para din sa viewers natin. Paano ba pinaprepare yung mga mission na Ano yan? yung mga requirements Oo, na needed? may requirements ba? O alcohol? Oh, gusto mo lang. Budget. Of course, we want to know din yung Alcohol. budget, paano nagka-come up ng ganun si Ate Pag lang Rhea. siya sumusulpot. Oo. Right? Ang una mong i-consider dyan yung kung sino yung mga doctors na kukuhanin mo. Syempre, kailangan yung doctor na kukuhanin mo, may puso din talaga sa mission. Mm. Ayan. And after nun, yung mga doctors natin na nandyan, then yung mga, kung ano yung mga gamot na ipapamigay mo, kung gaano kadami, kung ganong patient yung i-cater mo para ibigay yung libreng mission na yon. Kasi yung mission na Ang yon, gamot is libre din. actually, walang preparation kung gaano kadami yung gamot eh. Kasi open mismo yung butika ko para i-share talaga I see. yung lahat ng nasa reseta. Nakakita Wow. yung kid? Oo, parang depende ganon. kung anong sakit For mo. half day, half Sugod day, bahay ka, for half pasok. day ng Oo nga, butika. depende ko anong sakit Ikaw yun naman. ipoprovide yes, niya. exactly. Ah, okay. Kumbaga Wow. parang hindi siya limited. Hindi siya. Talagang yung provision nung time na yon ng Lord. Kasi nga naman may medical. No? Mamaya, alta presyon. Parang basta yung buong half day ng medical namin and dental mission, open yung butika ko para sa lahat na libre. Mm. Pero syempre, limited lang. Yung may mga staff Oo, lang. may Yun. mga staff. Was there ever a time na, di ba sabi mo, kailangan yung mga doctors din na may heart? Oo. May nagre-reject ba? Walang nag-reject. So far, Wow. na ayoko Actually, niyan, hindi ako nagaganyan. kinuha kong doctors way back then, sila din yung doctor na nakuha ko, na nadala dito sa church. So parang you've been collaborating with this doctor. Mm. Ano na, Shoutout, Doc. sila na talaga. Yes, oo, Ever since. sila na. Okay. So after nun, kunyari, may doctor ka na, meron ka ng
prepared na mga Gamot. Any requirements pa like sa lugar? Wala naman. Sa Aside barangays, sa in-inform lang namin yung barangay na magkakaroon ng medical dental mission para lang din naman for security, bigyan kami ng ano, yan, na Yeah, parang, parang marshals. yun, mga ganun lang. So, meron naman. Kasi Meron. kalsada Meron yun. talaga, meron. Ganun O, din mga tanod, nag-support. parang gano'n. Yes, ganun nag-support yung barangay sa amin. Okay. Gano'ng katagal yung preparation nun? Like, days lang ba or Oo, abot days ng month? lang eh. Kaya Kasi- ni Ate Rhea yung bukas na sumubukas. Once kasi na-available na yung doctors, wala naman ng ibang i-consider. Since yung butika ko way back then, talagang lagi naman siyang available to give and to share kung ano yung meron. Wow. Pero meron ka ding meron ka ba sabihin? Oo, we are curious Ano yun? about dun sa budget. Syempre, Yung before sa parang, budget. Depende siguro sa dami. Yung sa budget Usually. before, kasi ngayon ko na lang na-check yung budget eh. Yung nung sa church. Dati was ayan, splurge, oo. no? Sige. Before, siguro 100,000 is mahina. for 100 na tao nang ikikater. 200 na bali 200 na yun. 100 Okay. sa Okay. medical, 100 sa dental. Parang 500 per head. Oo. Okay. Sa bagay, before nga kasi, di ba Wow. open Oo, open yung butika? pharmacy. Open oo. pharmacy. So, di mo na Oo, hindi mo na rin alam kung... lumalabas. Yes. Kasi nga, ano niya yun, sakripisyo niya yun pag mahal na araw. Oo. Hindi, Good tsaka work. yabang ko pa without any sponsor, di ba? Ah. Without Walang any... politiko. Oh, lahat to sa akin lang, di ba, Oo, te? ganun. Wow, ang yabang. Yan. So, what we call good works ng tao. Ah. Right. Ngayon naman, dati, ganun yung puso mo sa missions. No? Parang puro what's in it for me. Yes. No, dati yung puso mo sa missions. Nung nakilala mo naman si Lord, kasi kahit nakilala mo si Lord, patuloy ka pa rin na nag-mission. Yan, Oo. di ba? Ngayon nung nakilala mo naman si Lord, parang ano yung binago ng Panginoon sa vision, sa missions, sa Perspective. perspectives mo nung ngayong nakilala mo na si Lord, tapos nag-missions ka pa rin. Ayun, kung noon hindi ko kino-consider yung budget, ngayon kino-consider ko hindi dahil limited. Number one talaga yun. Hindi dahil limited. Although alam naman natin na syempre, kumbaga hindi tayo sobrang overflowing yung blessings ngayon. Pero aside from nililimit natin, kasi nakikinig din tayo kung ano talaga lang yung inaalaw ng Lord na budget. Parang para dun God's wisdom yes, through that. oo. Tsaka Kino-consider na rin ngayon natin. proper stewarding. Parang Yeah. talaga Oh, yeah. ano eh, di ba? Di na lang siya basta, Proper steward na talaga. Tsaka you are sensitive na if will ba ng Lord Yes, talaga oo. that na mission. i-allot talaga yung blessing na na-receive mo para dun sa Oh. mission. Yun yung unang nakita ko kay Lord. Na parang hindi na dahil decision ko, hindi na dahil gusto ko. Ayan. And nakita ko rin na yung medical dental mission na ginagawa natin ngayon dito sa church, it's more on para ma-praise si Lord then ma-share yung word ng Lord. Tsaka gusto ko din yung sinabi mo, te, na sabi mo na kung will man siya ng Lord, hindi na to about din sa budget. Kasi kung about din kung will to ng Lord, kahit maliit yung budget mo, i-go mo. Yes. Kung Yeah. malaki din yung budget mo, i-go mo. So it's not about the budget na, no. So talaga yung heart mo talaga dito talagang ini-input mo, binibigay na talaga niya lahat. So, unang binago ng Lord yung budget. Yun budget. And then yung pagiging self-centered ko na dati kailangan ako yung ma-praise, ako yung makilala, o di kaya yung butika ko yung parang makilala, ganyan. Ngayon, sobrang laki ng binago sa akin ng Lord. Kasi it doesn't matter kung ikaw yung ginamit ng Panginoon. Ang nagmamatter is sinunod mo kung ano talaga yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Na Amen. hindi kailangan makilala yung pangalan mo, Yeah. hindi kailangan makilala yung butika mo, hindi kailangan makilala kung sino yung nag-provide. Kasi alam naman natin na lahat ng meron tayo ay galing talaga sa Panginoon. Amen. Yeah. Di ba kasi may mga talagang Preach. nagbibigay tapos nakalagay pa yung mukha. Oo. Di ba? Doon, Kita-kita tinapik ako may dyan ng tsura Lord. na, Tinapik sa ako amin dyan ng galing Lord. to. Oo. Right? May mga patarpaulin pa no? Kay ganito, ganyan. Collaboration From with, ganyan. diba? Right. Tapos i-mention Pero yung name. I believe talaga sa pagbabago na yun na binigay ng Lord, more than that, binago niya talaga yung heart. Diba? Yung intention ng tao. Yeah. Oh, yeah. Before, for worldly gains, pero now we're doing this, or you are doing this, for the praises of the Lord. Amen. Kasi why? Diba, kung share mo, before yung medical, may nagpipreach, right? May nagpipreach, Oo. yes. May nag-share Kumbaga- ng word. Kumbaga dati, ang sistema, medical missions, dental missions, uwi.
Yeah. Tsaka ibibigay pa ng Pakain, gamot, mga gano'n. Oo, Oh, may feeding. ganun. oo. Pero ngayon kasi iba na yung kinakain nila. Hindi. Hindi, at saka aside kasi sa medical and dental mission, nagkakaroon din kami ng mission like Balik Eskwela program. Yung Oo nga, dami mo pa pala, Yeah. di ba? Nagpakain pa nga siya ng mga feeding bata program. Oh, may yan. ganun pa, Oo. Jollibee, di ba? So, kailangan may reason like birthday ko, birthday na kung sino, para i-praise sila, pasalamatan sila, na parang nagbigay sila dahil birthday ko, birthday ng kahit na sino. Pero this time, parang talagang nakafocus tayo na, kaya ginagawa yung mission is, yung chance na ma-share mo yung word ng Lord. Yes. Yeah. Yun yung talagang nag-highlights Yeah, ngayon yun sa yung pinaka-essence ng ano. And we're always happy kasi every time nangyayari po yan sa church, aside from yung mga tao, nakakaranas sila nung mga nakaka-receive silang medication, consultation, may mga counseling na din, di ba? Yeah, meron Ng din. mga pastor. And of course, nakikilala talaga na si Jesus. Oo. Yun actually yung pinaka-goal. Kumbaga, hindi na lang siya focus sa medical needs nila. Kumbaga, may spiritual needs na rin Yeah. binibigay. Tsaka yun yung pinaka-importante, di ba? Which is ayun talaga yung goal. And they're happy. They're more than happy na hindi sila yung parang, ba't may mga ganyan pa? Actually, pag makakausap mo, di ba, mas ang saya naman dito na meron pang parang May fellowship pa magbabasan- kasi, Oo. di ba? may word of God, ganyan. What else? Na nag-iba yung perspective mo. Perspective. Na all the more nakilala mo yung Lord, tapos you're still Siguro doing it. pinaka-visible na ako na nakikita ko talaga, binago talaga yung yung purpose, Yung purpose. no? Kumbaga dati, alam mo na, sinabi mo na nga, pag birthday, no? Pag Ayun, mga yung ganyan. purpose. Pero for the sake na, ay hindi, birthday, ay hindi, mahal na araw, ay hindi, anniversary ng butika. Oo, kumbaga ang daming reason no? May purpose na para promotionals, no? Pero ngayon, ang purpose na talaga ay para sa Panginoon. Which is Amen. sobrang beyond blessed. Ako personally, no, pag nakikita ko, pag ginagamit yung simbahan na to bilang, alam mo yun, bilang hub ng medical hub na dito ginaganap, parang pribilehiyo rin yun Oo naman. na magamit yung simbahan, makapagsalita tayo sa kanila. Kasi minsan akala nila, mabubunutan lang sila ng ngipin. Hindi alam, mabubunutan sila ng mga Tinik nila, yung mga problema nila, di ba? Right. Di ba man mabigay, at least binigyan mo sila ng kasagot. Uuwi man sila nang hindi sila nakangiti kasi wala na yung ngipin. Pero Hindi, yung joy tsaka nila nagkakaroon within. din sila ng peace. Yeah. Doon sa laboratory mission na nakandak natin grabe. last November. Mhm. Yung laboratory mission, kasi first time kong magkaroon ng laboratory mission. So with laboratory mission, nakita ko din na mas maraming nabigyan na parang ay at peace sila. True. Na yung health nila parang nag-okay, yung health nila kung meron mang kailangang gamutin, mas naging aware din sila. Oo. Parang yung nabibigay mo talaga na peace din sa ibang tao, talagang makikita mo rin talaga. Pero kung kung may dream ka na isang mission, ano yung talagang, yung, alam mo yun, lahat tayo may pangarap di ba? Ano yung pangarap mong gawing mission pagdating ng Doon sa Yung parang hindi mo pa nagagawang hindi pa mission. nagagawa. Ay, yung hindi pa yung nagagawa. pinakagusto mo. Yung gusto mong magawa, Sana diba? Sana one day, loobin ng Panginoon, makapagganto. Or dito, sa lugar na to, mag-mission. Makapag-opera ako ng cancer. Ay, pero yung ganun pa rin, yung parang may ikaw, involvement ano pa yung, rin. ang heart mo puro medical missions, puro mga dental missions. To be honest, gusto ko talaga mag-share ng word ng Lord. Kumbaga, ikaw True naman yung- mission pa din. Yes, Oh, true yeah. mission. Kumbaga, pag ready na ako at pag time na ng Lord, gusto ko talagang isa din ako sa nag-share talaga. Amen. Yung Of course. highlights na nag-share ka talaga ng Word of God. Hindi dahil, kumbaga sinama mo na lang yung mission. Kung dati parang na-emphasize na, si Rio yung nagbibigay ng medical mission. Ngayon, parang in time, kapag time na ng Lord na binigay sa akin, parang pag na-equip na niya talaga ako, parang mas gusto kong si Rio na yung nagbibigay ng word, sinishare niya yung word ng Lord kasi binago na niya talaga ako. Nakita na niya talaga. Do you yun. have parang at least one unforgettable mission experience? Na hindi mo lang makakalimutan yung ganun. Salamat sa Or was there ever parang Then nung nalaman ko, ang taas pala ng cholesterol ko. parang something na rin may Any moment. Na, positive or negative. Na like, Ah. kunyari, hindi mo makalimutan kasi may hindi masyadong naging maganda outcome. Tsaka pwedeng maging way yun para maging bago, Oo. mag-improve yung Oo. next mission. Ano yung mga unforgettable? Meron bang nag-feel
na mission? Sa Or- nag-failed, tingin ko wala. Parang hindi naman para tayo yung magsabi nag-fail yung missions ng Lord. Kumbaga, Hindi. kahit sabihin mo 100 yan, tapos isa lang yung nakakilala sa Panginoon. Yes. School, Oh, yeah. considered a win pa rin yan. Yeah. Di ba? Pero I mean yung sa before experience mo na parang Before, yeah. may nagalit, Meron. nagkagulo. Ba't daw walang Kasi gravy yung ano hundreds. Actually, aside sa mga medical dental mission na parang yung pinapasok ka ng mga tao, pinupuntahan ka Kasi ng mga field tao. nasa kalsada. Nagkagulo, Yung sa ganun, gano'n. wala. Tsaka labo-labo Wala, yun. wala. Labo-labo yun pag sa kalsada, di ba? Mm. Hindi mo kilala kung sino. Kahit Oo. basta may stab ka. Di ba Oo. pwede? Wala ka naman naalala so far? Wala. naman. Walang ganun. Pero ako to be honest, ang ganda ng stress management nun. Especially kay Ate Rio na kung before sa church, ang dami nating workers. Diba? Involved. Ito yung taga ng upuan. Diba? Ah. Taga-welcome, may usher, ganyan-ganyan. Kay Ate Rio before, kung paano niya minamanage yung stress na nasa kalsada, tapos ang daming tao. True. Right? So, naman siya, hindi siya masyadong stressful sa'yo, yung ganong klaseng mission. Galing na kasi siya sa stress Hindi, Kaya hindi. parang naging maayos. Pero may mga katulong ka naman nun, syempre. Saan? Yung before? Wala O eh. nag-hire Pero ka di ba to- merong you? feedback Ikaw lang. si Dr. Wala. Nung wala. first mission niya dito, nung first Doc niya dito Dottie. sa, di Yung ba feedback. meron siyang feedback? Ayun, yung feedback ni Doc Dottie sa atin, very, daw yung church, accommodating. Aside sa pagiging accommodating yung church, napaka-smooth daw Wow. yung naging Praise God. dental mission ni Doc Dottie sa atin. Parang Di ba napunutan ka ng bagang, no? napaka-smooth daw. Yung Mm. almost 8 to 5 p.m., 6 p.m. yata. Parang Grabe, days ang lang yung haba. preparation nun, Oo. di ba? Remember? Ay, yun pa yung parang changes. Before yung mga medical dental mission ko, hanggang lunch time lang. Mhm. Kasi it's more on, ginawa mo lang, nabunot mo lang, naibigay mo lang, na check up lang sila, and then tapos na. Unlike yung sa church, talagang parang inaabot ng buong araw kasi talagang counseling. may counseling, may Mahaba yung sinishare mo yung word ng Parang Lord. alas 5 nakatapos last Oo. time, di ba? At Tsaka saka- may fellowship. Yeah, Tsaka yeah. may fellowship talaga. May fellowship din sa mga Habang no? Yun yung tutuan maganda, no? Pag bagang sa niya. church din yung ginagawa. Kala nila matatanggal lang sila ng ngipin, kino-comfort pa sila. Servanthood na talaga siya. Oo, yun. servanthood. Alam nyo, ito one thing I realized, natutunan ko Mm. doon sa transition ni ate. Transition. Wala sa from Transition yung, kumbaga intentions before mission na yes. for her business, for fame, ganyan. Selfish gain. Hanggang sa intention mo na ngayon is to glorify the Lord. Ang narealize ko talaga, from good works, kapag nakilala mo ang Lord, all the more, alam mo na grace lang ng Lord lahat. Amen. Yes. 'Di ba? Pwede ka niyang gamitin lang as instrument ng treasures, ng riches ng Panginoon. But then again, kung bakit mo nagagawa yan, bakit ka nang gagamit ng Lord, is because of His grace. Kahit hindi ka, lahat naman tayo, deserving ba tayong gamitin? Deserving ba tayong i-bless ng Lord para mag-bless din ng tao? 'Di ba? Wala namang deserve sa atin. And yet, True. ganun yung grace ng Lord. 'Di ba? Na ginagamit tayo for mission. Tsaka while serving, no, yung may joy ka na sa Mm. puso mo. Na hindi manakaw ng kahit sinong tao. Kaya wala kang kahit anong mangyari, yung expectation mo, hindi man mangyari. Yung joy mo, hindi siya mawawala. Yun yung yung change of heart ni Ate Rio. Yeah. Parang, tsaka kahit, yung gawain kasi na to, naniniwala ako, binigay yan ng Panginoon sa puso mismo ni Ate Rio. Mm-mm. Parang, Mm-mm. it's between the Lord and her Kung kahit sino, oy Rio, huwag ka na muna mag-medical missions kasi ganto ganyan. Oy Yes. Rio, di ba? Mm. Oy Rio, huwag mo munang ituloy kasi ganto ganyan. Yes. Kahit sobrang dami ng tao magsabi sa'yo sa paligid mo niya, Mm. kung sinabi yan ng Panginoon mo, Amen. ba't hindi mo At hindi lang yun, Pas. Yung parang kahit, hindi ko naman sinabing iniwanan ako or what. Mm-mm. Pero kahit minsan dumadating sa point na, or time, na parang ikaw na lang. Mm-mm, mm-mm. At nangyayari yun Yes, ikaw na lang talaga yung tipong maghahanap ng mga Oo, nangyayari. pupunta dito sa church para Nangyayari. mag-medical or yung mga patient na kailangan natin, no? Parang kahit maiwan ka, parang kahit ikaw na lang mag-isa, dito ko nakita na kapag talagang si Lord yung nagsabi At kasama mo. at kasama mo, parang
magiging successful talaga pa rin yung mission. Amen. He who started a good work in you will finish it. And walang Yeah, will nagiging, carry it to yung sa completion. failure, kung may nag-fail or what, naniniwala ako na lahat ng good intentions, wala talaga nag-failed. Hindi siya talaga nag-failed. And lalo na ngayon, na talagang kung si Lord talaga yung nagsabi na ito yung gawin mo. At doon sabi mo nga pas na between si Lord tsaka ako na lang. 'Di ba? Kumbaga, talagang nag-stand ka doon sa pinapagawa ng Amen. Panginoon. Tsaka- And alam mo magiging successful Pag pag ano si naman Lord. kung maglabas ka ng pera? Yes. Di ba? Alimbawa, ikaw. Pag may something na papagawa sa yung Lord, it doesn't matter kung anong ilalabas mo, anong ibibigay mo, Yes. pera mo, wala, lakas mo ba yan? Yes. Doesn't matter eh. Kasi alam mo yung kasagutan ng sinabi sa'yo ng Panginoon. Nung sinabi niya na yan sa'yo, may bitbit na yan nakatagumpayan. Yeah. Di ba? Kaya siguro, ganun katapang din si Ate Rio mag-missions lalo. Pero kung iisipin mo ng mabuti, no, Pastor Rio, tsaka Pastor Roque, hindi lahat ng Kristyano may puso sa misyon. Yeah, that's right. Pwede ako makakilala sa Panginoon ngayon. Kunyari, habang nanonood ka dito, tapos nakakilala ka sa Lord, pwede ko mong sobrang mahalin si Jesus. Yeah. Di ba? Parang ayun naman yung pinaka-basic pag naging Kristyano ka, mahal na mahal mo si Jesus. Pero it's another story kung sasabihin mo mahal mo yung mga tao. Yeah. True. Right? Yung love the Lord your God, sobrang, sobrang, ayun na yun agad eh. Pag tinanggap mo si Jesus, I love you Lord na agad. Mahal na mahal kita, Panginoon, gagawin ko lahat para sa'yo. Pero yung second commandment na love your neighbors as yourself, it's another story. It's another story. Kaya isipin mo, kaya mo bang magpagamot ng hindi mo naman kakilala? Yes. Right? Kaya mo magpakain ng hindi mo naman kakilala? Kaya mo mabunutin yung bagang niya kahit, di ba? Homeless yan. It's another right. story to love someone na hindi mo naman kakilala. Kung kakilala kita, mabilis kitang mahalin. Pero yung ginagawa niya, hindi lahat ng Kristyano may puso sa misyon. Kasi naalala ko, meron akong isang mission like feeding program. And then, since mga bata yung i-cater ko noon sa mission, so kailangan kong bumili ng mga laruan, mga paraffles and all. Mag-isa lang akong bumibili noon sa DV Mart and grabe yung heart ko talaga nag-uumapaw sa sobrang saya na, Lord, ito yung ibibigay ko. Though hindi ko pa kilala at hindi pa ako malalim sa Panginoon, pero talagang yung heart mo, makikita mo na hindi mo siya magagawa na bumili, mag-grocery. Di ba, pwede mo namang iutos eh. Since, di ba, parang kaya mo namang iutos kahit kanino. Pero yung ikaw mismo yung gumagawa, personally, na parang para alam mo kung ano yung magpapasaya sa mga bata, iba yun. Yes, Alam mo talaga yes, na yung yes. heart mo is nasa mission. Ayun yung hindi para sa lahat ng mission. No? Maraming missions eh. Hindi lang, di ba? Hindi lang sa medical, hindi lang sa dental. May mga pupunta pa sa mga katutubo eh. Oh, true. Di ba? May That's what we're praying din. Na pupunta sa katutubo. mangyari din pupunta siya. sa Magawa mga din bansa. natin siya. Actually, Sa yung mga far-flung first areas. na hindi pa talaga ako yung nag-cater, meron din akong experience na mission is Katutubo? sa Katutubo. Sa Saan? Angat, sa Ay, Pinag-anakan. mga magat. Yes, mga dumagat na tao. Ang kasama ko nun is mga Japanese. So you were 20s, at your 20s? 18, 19 during that time. So ang mission naman namin nun is gumawa ng CR nila since wala silang Wow. CR. Pero mas matindi yung pagod doon. Though wala kang nilabas na pera, pero yung magtrabaho ka na parang construction worker. Na hindi mo naman ginagawa. Tapos yung pagkain, kung ano lang yung prepare talaga na kung Japanese tas hindi ka sanay sa pagkain nila. Yung gutom na gutom Pero ka, pagod na kinakain pagod. nila? Oo, kinakain. Kailangan. Kasi sa missions bawal umarte. di ba? Oo naman. Yun yung unang-una ko pala talaga na nakikita ko talaga na yung heart ko talaga is nasa mission. And Speaking then, of missions, there are also some pastors din ng church natin is doing mission right now. Yeah, mga Ang dami, missionaries. Kung saan saan na sila Iba't ibang nagpupunta. At yun, ginagawa rin nila yon yung sila mismo yung nagko-construction ng simbahan. sila bumubuo from the ground up. Oo. Yeah. Shoutout Church sa mga pastors pioneering. natin na mga talagang masisipag talagang. Yeah. Tsaka ang missions nila hindi 1 week ha. Hindi 2 weeks ha. Months. Months. Tsaka malayo. Malayo, Mindanao Park. Yeah. So we will also want to acknowledge them, yung mga naghihirap. Kahit mga doctors, Oh, 'di ba, yeah. na may heart sa mission. Tsaka yung nagpapagamit. Salamat po sa inyo for using your skills, your talents na binigay ni Lord para sa ikararami, 'di ba? Not lang for your benefit. Naalala ko lang ngayon. No? Lahat tayo dito nakapag-missions na sa ibang bansa. Ay, oo. Tapos kayo Ate Rio magkasama. Yeah. Di ba? Kami. Tapos tayo nila Ate Tayo, Rio magkasama oo. din. Yung pagbubukas ng mata sa atin ng Lord pagdating sa missions, kumbaga, training niya yun eh. Mhm. For something na greater na ginagawa natin sa ngayon.
Yeah. Naniniwala kayo doon na True. kung lalo tayong nabuksan yung mata natin, mas marami nangangailangan kay Jesus. True. Mm. No? Kaya ako, Grabe rin yung mission sa ibang bansa, no? Kasi kaya ako naniniwala eye-opener ako kay Ate talaga Rio siya. din, na kaya siya ganyan. Kasi nakita niya yung ano sa ibang bansa eh. Yeah. Diba, isipin mo yung mga ginagawa nila doon, no? Sobrang kakaiba na. No? Parang wala talagang Jesus sa mundo. Mm-mm. Kaya gano'n na lang na true mission is na-introduce talaga natin si Lord. Para yung mga taong hindi pa nakakakilala is talagang magkaroon ng personal relationship sa Panginoon. Pero before we end, Rio, before we end itong tanungan natin about missions, ano yung masasabi mo sa mga Kristiyano ngayon na ini-invite ng Lord to do missions? O tinatamnan sila ng Panginoon sa puso nila, uy, mag-mission ka naman. Anong masasabi Will mo you sa say? mga, ano lang yung mga bagong Kristiyano na nilalagyan, tinatariman ng Panginoon sa puso nila na about missions, magkaroon ng puso, no, sa mga ganyang gawain? Actually, yung ganyan talaga sobrang mahirap kung hindi mo talaga kasama si Lord. Pero kapag alam mo talaga na si Lord yung nagpapagawa sa'yo, masasabi ko na kahit punong-puno ka ng kaba, punong-puno ka ng doubts sa sarili mo na kung kakayanin mo. Pero kapag talagang sinabi ng Lord sa'yo na gawin mo to, talaga magiging successful yung mission. Parang iluhod mo lang, ipag-pray mo lang kay Lord na kung talagang nanggagaling talaga sa Kanya yung ano na yon, yung utos na yon. And naniniwala ako na kapag nasunod mo talaga yung fulfillment, hindi man natin makita ngayon yung kung gaano ka-successful yung ginawa mong mission. Naniniwala ako na darating yung time na ipapakita pa rin sa'yo ng Lord na naging successful yung mission na yun. Kasi ako by experience, akala ko parang walang na-touch. One time, may pumunta sa butika ko and then sabi niya, "Hi Ate Rio." Tapos sabi ko, "Kilala ba kita?" Tapos sabi niya, "Opo Ate Rio, ako po yung isa sa binigyan niyo ng dental mission sa church niyo." Wow. Praise Parang God. sa church nyo, parang na-introduce talaga yung church and si Lord. talaga. So hindi yung, ikaw Ate Rio. So parang, praise God talaga. Kasi na hindi ikaw. Oo, Yeah. hindi ako. Nakilala lang niya ako kasi nakita daw niya ako sa mission. And doon ako naniniwala kung gaano talaga naging successful yung mission na kahit isa, dalawa man lang yung nakakilala kay Lord na through you, ginamit ka ng Panginoon na para maging successful yung mission na yun. So, ayun, alam kong walang nasasayang talaga pagka si Lord yung Amen. nagbigay. Ano yan Thank you. Mga simpleng pakilig ng Panginoon. Oo, grabe. Grabe. Pero hindi talaga, kilig na kilig talaga ako nung time na Simpleng yun. pakilig ng Panginoon. Oo, tapos ang dami niyang nabili sa akin. Talagang all throughout nung stay nila sa emergency, libo-libo talaga yung nabili nila. Tapos sabi ko, Lord, salamat. Kasi Yung simpleng tanim kung mo. hindi ako sumunod sa'yo nung time na yon, yung simpleng tinanim mo, na parang sa'yo parang hindi ka naman talaga nag-effort, sumunod ka lang naman talaga sa Panginoon, pero grabe pala yung impact doon sa ibang tao. Ayun. Lalo na pag si Lord talaga yung nagsabi, Mm. magugulat ka sa result. Tsaka Sa nung impact na time meron. na yon, talagang yung sales na hinahabol ko, isa siya sa talagang nagbigay ng magandang sales sa akin. Kasi hindi lang simpleng 1,000, 2,000, 3,000. Yeah. Siguro yung bill niya, inabot ng 10,000 sa amin. Yeah. And Kaya nanggaling siya ganon. dun sa mission. Yes, Galing sa isang bunot sa isang tao. Yeah. oo. So, You'll never Maraming know. marami din talaga mga patient na uma-attend ng church, nakikilala tayo, si Lord. Uma-attend ng Sunday service. Mm, Diba? wow. Yeah. Na rin sila. At hindi lang sila sumisilip umaten. sila, Nagko-connect nag-remember. sila sa mga cell group, Yeah, diba? nagko-connect. Nagpapagamit na rin, diba? So if you've been blessed with this podcast, no, at Mhm. ay hinihimok ng Panginoon na mas makilala mo pa si Ate Rio or yung mga tao rito sa church kasi sobrang daming iba't ibang personality, no? Iba't ibang trabaho, True. iba't ibang pinapagawa ng Panginoon sa kanila. You can attend, no, sa aming service every Oh, yeah. 9:30 a.m. That's Sunday, no? Pero kung tatandaan mo at nanonood ka dito, palagi mo naman ding tatandaan. Yeah. Hindi ito Sunday service. Kasi ito ay After Sunday podcast. Yeah. Thank you. guys, Thank you for to Rio. listening. God bless you. Thank you, Ate Thank you Rio. so much, guys.